we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Usa ka lalaki, gitabangan og kulata sa Bangkerohan, Davao City. Halos 3 pesos per kilowatt hour nga pagkunhod sa singil sa kuryente, ipatuman sa Davao Light. Nagkadiyang color og disenyo sa lechon atong silipon sa 4th Lechon Festival sa Pagadian City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Samdan ang duha ka magigsuon sa Rambol sa Barangay 2A sa Davao City. Atol sa itabo, usa ka senior citizen ang naangin. Ano ang report ni John D. Esteban? Nabulabog ang mga taga Purok 7, Barangay 2A, Davao City, Huwebes sa hapon. Dihang nagkagubot sa lugar. Sa video makita nga gitabangan og puspos sa mga lalaki ni biktima. Hangtod sa miduol ang asawa sa biktima og nagmakiluoy. Hoy! Hoy! Ay, baka pilapil! Ning nakablo og pangibabaw nga suot, bisan nahupay na ang kasamok, wa pa makontento, midalikyat pagyud og sumbag. Taud-taud pa, miabot na ang pulis o gipasasan ng mga nalambigit sa kasamok. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang area. Nahinabi sa news team si Michelle nga usa sa mga nakulatahan. Og siya usab ang igsuon sa gitabangan og kulata sa video. 2 ka bulan pa sukad ng anak si Michelle. Gipakita niya ang mga nahiagumang bunog og samad sa lawas. Sumala niya, nag-inom ra sila sa iyang igsuon niya tungtungura. Apan kalit kunong nainang hagit kanila nga mga nagtambay sa lugar. Nainiingon ma'am nga kana ang pagawsa na sila dara kay tabangan. Ang manghud nako mo'y nakadungog ma'am, ana na pud siya. Hala kati patay tabangan daw tati. Ana siya. Pagawson daw og kinsa isog kay tabangan. Karon, dining gawas ko ma'am ning anak ko. Nganong tabangan man ta nga wala kan ta nang hilabot. Wala ta nang hilabot sa ila, wala putay sala sa ila. Nganong tabangan man ta. Mo na to ma'am nagkagubot na. Dihang gitabangan na ang iyang igsuon og kulata, didto usab daw siya mikuha og sundang. Apan dunay na angin sama sa senior citizen nga si Tatay Carlos. Naiga dalag sundang ang babae. Paingon sa ko amaw to nga pagtigba siya, wave ko gamay. Ang laki kay gadala magbunal dito ko naigo. Asa ang igo nimo tay? Pakita na tay. Dire sa ulo. Bukol. Oh, kining sa likod ako. Gabi pati hubaga ni. Kining dire sa dughan oh. Dinito na itabo tong kagubot dinhi sa Barangay 2A kagahapon o gani makita ninyo naara dira no ang outpost sa pulis. Sumala sa Davao City Police Office, dungagan na nila o personahe ang maong area aron malikayan ang susamang pagkitabo. Matod sa San Pedro Police, ilaha pang ginaila ang mga nangulata ug kung madakpan pasakahan og kasong physical injury. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka lalaki ang gipusil patay sa wala pa mailang sospek sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City. Alas 5 sa buntag andang Biyernes, nabulabog sa 2 ka buto sa pusil ang dalan sa Cogon Market sa Barangay 35 sa Cagayan de Oro City. Usa ka lalaki di ay ang gipusil sa wala pa mailhing mga sospek dayon sibat sa dili pa matinong direksyon. Dead on the spot ang 35 anyos nga biktima nga residente sa Barangay Kamumanan sa Cagayan de Oro City. Na-recover sa lugar ang 2 ka mga basiyo sa .45 nga pistola nga gigamit sa sospek. Damay sabang usa ka nakaparadang sakyanan nga naigo sa milahos nga bala niini paingon sa maong sakyanan. Hinungdan nga nabuak ang sami niini. Nagpadayon ang manhunt operation sa kapulisan sa sospek ug pag-imbestiga sa motibo sa krimen.
Good news alang sa mga konsumante sa Davao Light and Power Company o DLPC, sanglit lauman ang happy 3 pesos per kilowatt hour nga pag-ubos sa singil sa kuryente karong bulana. Ano yung report ni Argil Relator? Sa bulan sa Mayo, anaa sa 10 pesos and 76 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa residential areas sa Davao Light and Power Company o DLPC. Karong bulan sa Hunyo, magpatuman og 2 pesos and 82 centavos per kilowatt hour nga pagkunhod sa singil. Busa, anaa na lang sa 7 pesos and 94 centavos ang singil per kilowatt hour. Kung kwentahon, ang balay nga konsumo og average nga 200 kilowatt hours matag bulan, makasinati og pagkunhod og 564 pesos and 72 centavos sa bayronon sa kuryente kung itandi sa milabayng billing cycle. Kini human gipatuman ang kamanduan gikan sa Energy Regulatory Commission kun ERC, which mandates all distribution utilities, including electric cooperatives, to collect generation charge from the May billing of the wholesale electricity spot market or WESM on a staggered basis, evenly divided from June 2024 to September 2024. Masinati ang pag-ubos sa singil sa billing period gikan sa June 11 hangtod na sa July 11. Apan gipaabot nga dunay pagsaka sa singil human ang maong billing period. In effect, we have a lower generation rate for June, but from July to September, we expect high generation rate due to the staggered payment of WESM charges. Nanawagan ang DLPC nga magdaginot sa pagkonsumo og kuryente aron dili mo dako ang bill sa kuryente. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Ligawasan SGA ug Maguindanao del Sur ang gibaha dala sa epekto sa habagat. Gilunupan kini mga balay sa Ligawasan SGA duol sa Ligawasan Marsh area, partikular sa Barangay Bulyok tungod sa way puas nga pag-ulan nga nagsugod niadtong June 19. Nagpahimangno ang Barangay LGU nga mag-igmat og mubakwit kay gipaabot na o gipaabot ang padayong pagsaka sa tubig baha kun dili moundang ang ulan. Sa dato unsay Maguindanao del Sur, gibaha ang evacuation center kung asa mibakwit ang mga pamilyang apektado sa engkwentro sa duha ka MILF groups sa Sitio Irrigation, Barangay Meta niadtong Miyerkules. Sumala sa pag-asa ang maong pag-ulan, epekto sa habagat nga nasinati sa BARM niadtong Miyerkules. Padayong apektado sa southwest monsoon o hanging habagat ang Mindanao, samtang karong adlaw ang June solstice. Sumala sa pag-asa, apektado sa habagat ang southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon o adunay kusog nga pag-ulan-ulan sa Caraga Region, Northern Mindanao, Barm ug Soxargen. Samtang karong adlaw, June 21 ang June solstice. Usa kini ka astronomical event kung asa mas taas ang daytime kung itandi sa nighttime. Sumala sa pag-asa, muabot sa 13 hours ang daytime sa nasod karong adlaw. Sugda na ang 11 Duaw Davao Festival sa Davao City. Atong sayro ng mga panghitabo pinagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, sana karong adlaw pagasugdan nga formal ang bagong festival sa Davao City mao ang Duaw Davao Festival. Ug syempre, kung dunay festival nakalinya diha ang mga makalingaw nga mga aktibidad. Tumong sa festival ang ipromotar ang mga nindot nga tourism site sa Dakbayan ug panahon usab kini aron ipasigarbo ang local talent sa Davao City sa natad sa musika ug arts. Usa sa mga highlights sa kasaulugan ang Reyna ng Davao, usa ka pageant alang sa LGBTQ agig pagsaulog sa Pride Month karong bulan sa Hunyo. Duna say pipila ka mga karsada nga sirad-an ato sa selebrasyon diha sa San Pedro Square. Ang Duaw Davao dugang lamang kini sa mga festival sa syudad gawa sa Araw ng Davao, Kadayawan
Buwan ug Pasko Fiesta. Ug buena mano sa selebrasyon ang Music Festival karong alas 7 sa gabi diha sa Rizal Park ug abli alang sa tanan. June 21 to 23 ipahigayon ang Duaw Davao Pride Sports Fest. June 22 ang Reyna ng Davao Coronation Night. June 23 Duaw Davao Pride Parade ug ang Hugyaw Davao Night of Fun and Colors. June 27 to 30 ang Davao Turismo Arts and Food Trucks Bazaar. June 29 pagahimuon ang fiesta sa San Pedro ug sa June 30 mao ang Duaw Davao Inter Barangay MLBB Tournament o kanang Mobile Legends. Ug syempre karon sa launching sa Duaw Davao Festival ato ang ginalauman or gina-expect ang presence pud ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kining Duaw Davao every second quarter of the year kini sa ulugon sukad karong tuiga. So happy Duaw Davao Festival sa mga Davaoen yung kapuso. Sara. Okay, happy Duaw Davao Festival sa atong mga kapusong Davaoenyo. Daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Libuan ka mga benepisyaryo sa Bislig City, Surigao del Sur ang nakapahimulos sa Bagong Pilipinas Servicio Fair sa maong syudad. Gitambungan kini ni House Speaker Martin Romualdez. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gawas sa gatusan ka mga serbisyo nga gihanyag atul sa Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Bislig City, Surigao del Sur. Aduna sa giyapod-apod nga mga ayuda ngadto sa mga benepisyaryo. Gitambungan sab kini ni House Speaker Martin Romualdez. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag o kalabot sa mga isyu ubos sa Administrasyong Marcos apan wala kini mihatag og pahayag. Libuan ka mga benepisyaryo sa Bislig City, Surigao del Sur ang nakapahimulos sa mga gihanyag nga serbisyo sa gobyerno ubos sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. 46 ka mga ahensya ang naghanyag o ganaa sa 217 ka mga serbisyo. Doon sa 2,000 ka mga Surigaonon nga MSMEs ang nakadawat og dugang kapital ilaw sa Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Program. Present sa buong aktibidad si House Speaker Martin Romualdez, kauban ang 77 ka mga kongresista. Hingin natin ang serbisyo at programa sa inyo lahat. Human sa programa, gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi si House Speaker kabahin sa baguhay lang pagpangharas sa Ayungin Shoal. Ang tubag lang ni ini. Reaction niyo po sa West Philippine Sea. Any comments po? Thank you. Serbisyo pair. Wasap kami makakuha og reaksyon ni ini kalabot sa resignation ni Vice President Sara Duterte, isip Secretary sa Department of Education. Sara, magpadayon ng mga serbisyo nga gihanyag sa Bagong Pilipinas Servicio Fair ugma June 22. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Duha ang samtang usa ka balay ang nasunog dihang nagkaengkwentro ang duha ka grupo sa Moro Islamic Liberation Front sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur. Sa report sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, nagbakbakan pasado alas 9 sa buntag niadtong Miyerkules ang grupo ni Commander Panso sa MILF 118th Base Command o Commander Tunga sa MILF 105th Base Command sa Sitio Irrigation, Barangay Meta, Dato Unsay, Maguindanao del Sur. Migawas sa investigasyon sa PNP nga dugay na nga adunay walay pagsinabtanay ang duha ka grupo. Ginasuta pasab sa kapulisan nga ang mga samdan sa pinusilay ug ang balay nga nasunog gumikan sa insidente. Tungod niini pipila ka residente sa palibot ang mihikling aron masiguro ang ilang seguridad. Nagpatunga na sab ang Peace, Security and Reconciliation Office o PSRO BARM aron marisolba ang kagubot sa duha ka grupo. Ni pasalig ang duha ka grupo sa MILF nga dili na kuno masubli ang maong panghitabo. Patay usa ka 59 anyos nga lalaki human gipusil sa Lake Cebu South, Cotabato. 8 ka mga lalaki ang gitudlong sospek sa krimen. Sa investigasyon sa kapulisan, nagpahigayon og survey sa iyang luna sa Barangay Ned sa Lake Cebu South, Cotabato ang usa sa mga sospek. Kauban ang laing 7 pa ka mga lalaki pasado alas 4 Miyerkules sa hapon. Miadto matod pa ang biktima nga si alias June ug gikompronta ang 8 ka mga lalaki human matod pa misulod kuno sa luna nga giangkon sa biktima.
Taod-taod duha ka mga buto sa pusil ang nadungog sa lugar. Dito na nakita ang patayng lawas sa biktima nga dunay mga samad pinusilan. Apan wala na ang mga lalaki kung asa usa kanila usa ka engineer dihang miikya suman sa krimen. Na-recover sa crime scene ang usa ka unit sa caliber 45 pistol ug 5 ka mga basiyo sa bala. Nagpahigayon na og hot pursuit operation ang otoridad batok sa mga sospek. Ginasulian pa og kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa pamilya sa biktima kalabot sa hitabo. Makakuhag atensyon kining usa ka tricycle sa Katiil, Davao Oriental kay aduna kini second floor. Luwas kaha kini sakyan. Atong siron sa report ni John D. Esteban. Asa ka kita o tricycle nga dunay ikaduhang andana. Dinhina sa Katiil, Davao Oriental. Kini ang paandar sa magbarkadang content creators. Time na ko nakasakay og inunani nga tricycle nga nay extension sa second floor. So kung magsakay ka din sa second ulpa, kay manaan na siya ba yung balance. Aron makasaka ka sa ibabaw, kinahanglan una nimo mag ala Spider-Man. Kung magsakay ka sa ibabaw, makulba-kulbaan lang ka kung muliko na o di ba kaha pasubida o pabahada ang karsada. Dunay trust issue sa balanse. Ang mga taga dinhi makahangad na lang taon ug di malikayan nga makatan-aw sa pinasahing tricycle. Kapag tataka nga, paano nagawa nila ng ganyan eh. Ngayon pa ako nakakita na dos andanas na tricycle. Matakot ako pag makasakay niya kasi mataas. Kini si nanay nakihitch. Kapin duha ka bulan daw kining gitrabaho sa grupo ug kapin 100,000 pesos ang ilahang gasto. Ideya daw kini ni Pords. Naisipan namin gawin to kasi sa tingin namin yun yung papatok sa mga tao at nagtulong-tulong po kaming mag-welding at para madugtong-dugtong yung mga bakal at yun, yung resulta yung dalawang palpag na tricycle. Pero sumala sa Land Transportation Office 11, kung mag-modify og mga tricycle, kinahanglan aprobado kini sa LTO. We do not allow that. And you cannot just modify. Pag madakpan ka sa karsada, of course, natay violation na unauthorized modification. Yung napakita mo, it's very talagang nakakatakot yun, no? Tingnan na lang natin yung aspect ng road safety. It's not really safe and it will not really pass during registration. Pero sumala sa grupo nga gimugna ra nila kini alang sa ilahang content online. Ikakat namin yan kasi yung dalawang palapag na nasa taas is ikakat namin, gagawin na lang namin another tricycle. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ipa-level up ang bida sa matag handa nga lechong baboy sa 4th Lechon Festival sa Pagadian City. Kay dili lang kini lami, colorful pa o gisininaan. Atong silipon pinaagi ni ining report. Ang sagad bida mataghanda nga lechong baboy, gihatagan og twist sa mga taga Pagadian City dihang ilang gisaulog ang 4th Lechon Festival ni atong June 19. Kay dili lang kini makalaway, makalingaw pa. Gani, managlahi ang color. Dunay black lechon ug green lechon. Animal themed sab ang uban kay ala zebra ug dunay daw tigre. Daw pampaswerte sab kining polka dots lechon. Floral sab ang tema ni ining lechon nga naka-Hawaiian attire. Og ready to shoot na kining lechon nga naka-basketball attire. Og hot na hot kining lechon nga gipangbutangan og sili.
Sumala sa LGU, halos gatos ka mga lechon nga giihaw sa mga lechonero sa syudad ang gibida atol sa kompetisyon sa most innovative and artistic lechon nga gipahigayon sa Boulevard sa Pagadian City. Hopefully, this can help our lechon industry na mailhan nga lamian gyud kayo itong mga lechon diri sa Dakbayan sa Manila. Ang atoan na itong ikuan karon nga kinsay pinaka-innovative, kinsay pinaka-artistic, muhatag o kanang display sa ilahang mga lechon. Giilang grand winner ang cluster sa Barangay San Pedro nga nakakuha og 50,000 pesos nga premyo. Pero syempre, tanan ang daog kay libreng gipakaon sa mga residente ug turista ang tanang lechon sa aktibidad. Matud sa LGU, tabang sab kini alang sa mga lechonero sa syudad, ilabi pa nga buot nila nga maila ang Pagadian City sa lamian nga lechong baboy. Ang Lechon Festival kabahin sa pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa Pagadian City. Ato tabang na lang sa atong sektor basta maglitsonay. Every time natin appear, sumugawas na sa ubang mga syudad, daghan makabasa na uban nga matintal ay Pagadian daw itong mga orders, why daw itong mga orders Pagadian, no? Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Roble ang kalingawan nga hatod sa GMA Regional TV kaninyo mga kapusong Davaoenyo ug General karong Domingo, June 23. Experience Davao like never before sa Hugyaw Davao Night of Fun and Colors sa pagsaulog sa 11-unang Duaw Davao Festival 2024. Makisadya sa mga kapusong Davaoenyo si Kapuso actor Derek Monasterio sa Rizal Park sa Domingo sa alas 7 sa gabi. Samtang ready, get set, run sa Gensan sa Kapuso Mall Show kauban ang cast sa Running Man Philippines nga sila si Glyza de Castro, Angel Garjan, Kokoy de Santos ug Buboy Villar, kauban pa si Kapuso actor Tom Rodriguez. May tabo kini sa June 23 Sunday 5 p.m. sa KCC Convention and Event Center sa KCC Mall of Gensan sa General Santos City. Busa, kita-kits mga kapuso. Karong Domingo na makita ang full performances sa 10 member schools alang sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition sa GTV. Sa mga buot makakita sa kulbahinam nga routine sa AU Chief Squad sa Arellano University, LPU Pirates Pep Squad sa Lyceum of the Philippines University, Golden Stags Cheerleading Squad sa San Sebastian College Recoletos, Letran Cheering Squad sa Colegio de San Juan de Letran, Altas Perp Squad sa University of Perpetual Health System Dalta, San Beda Red Corps sa San Beda University, JRU Pep Squad sa Jose Rizal University, EAC Generals Pep Squad sa Emilio Aguinaldo College ug Benil Blazers Pep Squad sa De La Salle College of St. Benilde karong Domingo na kana sa alas 10:30 sa buntag sa GTV. Atol sa programa gi-turn over na sab sa Jose Rizal University ang hosting rights ngadto sa Lyceum of the Philippines University nga mo'y host school alang sa NCAA Season 100. Makita sab kini online via streaming sa NCAA Philippines website www.gmanetwork.com/NCAA. NCAA Philippines Facebook page ug YouTube channel ug GMA Sports social media accounts ug via international channel GMA News TV. Usa ka kotse nga anaa sa dalan ang kalit na sunog sa Davao City. Gilamoy na sa kalayo kining usa ka kotse sa MacArthur Highway sa Barangay Matina Crossing, Davao City alas 7:30 Huwebes sa gabi. Sa investigasyon sa Talomo Fire Station, gilata sa taxi nga dunay duha ka sakay ang maong dalan, dihang napansin sa driver ug mga sakay nga dunay aso sa dashboard. Wala magdugay, dunay nag-spark ug dinhi na miulbo ang kalayo. Daling migawas ang driver ug mga sakay kinsa luwas ra. Gilayong girespondehan sa kabumberohan ng insidente. Ana sa hapit 30 minutos, una gideklarang fire out. Nasayrang nag-malfunction matud pa ang sakyanan. Grounded auto-electrical wire ang ginalantaw nga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Gibanabadang ana sa 35,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Nakugang ang pipila ka bahin sa Davao City dihang adunay nagresponding otoridad sa duha ka lugar sa syudad apan kining tanan simulation exercise lang. Sa pagighinabi sa GMA Super Radio Davao kang Colonel Darren Comia, ang commander sa Task Force Davao, nga ang unang senaryo gipahigayon pasado alas 9 Miyerkules sa gabi sa Davao City Overland Transport Terminal. Diin gi-defuse sa otoridad ang usa ka bomba sulod sa gi-report nga unattended baggage. Human sa panghitabo, misunod ang giingong pagpamomba sa City Hall area
ug nga daling girespondihan sa mga otoridad. Sumala ni Komya, nagmalampuson ang gipagpahigayon sa simulation exercise. Busa, gidayeg ug gipasalamatan niya ang mga naglangkob sa safety and security cluster sa syudad ug ang katawhan. Gani mihatag og 9 out of 10 nga grado ang lokal nga kagamhanan sa mga miresponde. Ang CIMEX kabahin sa pagpangandam sa Duaw Davao Festival 2024. Patay nga usa ka miyembro sa Philippine Coast Guard kinsa nakadestino sa Ormoc City sa Leyte human giposil sa wala pa mailing sospek sa Lamitan City, Basilan. Giposil patay ang 26 anyos nga lalaki sa wala pa mailing sospek sa Sitio 11, Barangay Maligaya sa Lamitan City, Basilan pasado alas 5 Huwebes sa hapon. Ang biktima residente sa Akbar, Basilan ug miyembro sa Philippine Coast Guard nga nakadestino sa Ormoc City sa Leyte. Sumala sa kapulisan, naglakaw ang biktima kauban ang iyang 25 anyos ka uyab dihang kalit kining giposil sa sospek nga misibat dayon sakay sa motor. Nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan gyapon kini sa kinabuhi Biyernes sa kadlawon, gumikan sa grabing igo sa mga bala sa lawas. Nagpahigay na og hot pursuit operation ang mga kapulisan aron masikop ang suspetsado ug aron mahibaw-an ang motibo sa krimen. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kabanay sa biktima, lakip sab ang Philippine Coast Guard. Katapos ang adlaw sa demolisyon sa kapin 400 ka mga balay sulod sa kampo sa Fort Idig sa Cagayan de Oro City, gilauman nga mahuman karong adlaw. Mga apektadong residente giawag nga hakuto na ang ilang mga nabiling gamit una siradan ang kampo. Ani ang report? Sa ikaupat nga adlaw sa demolisyon sa mga kabalayan sulod sa military reservation sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City, miabot na sa kapin 400 ka mga balay ang naguba sa demolition team. Ana kuno sila sa katapusang hugna sa demolisyon. Gani ang uban kanila, clearing operation na lang ang ginahimo. We are expecting to end the demolition today, and if maybe tomorrow or sa Monday, mag-clearing operations pa ang demolition team. Anaan na lamang sa kapin 50 ka mga balay ang tiwasunon sa pagdemolish sa sitio Iraq. Sulod gihapon sa military reservation sa maong kampo. Busa na nawagan sila sa mga residente nga kuhaon na ang ilang mga nabiling mga gamit aron dili kini malakip og labay sa clearing team. Mamahimo nila kining hakuton sugod alas 3 sa hapon hangtod alas 6 sa gabi. Abli sab ang mga gate sa kampo sa adlaw nga Sabado ug Domingo. After ni siya nga ma-turn over sa ato ang court sheriff, we will declare na dili na makasulod ang mga tawo mao nang sa karon amo ang panawagan sa ilaha nga they have to take advantage of this day until tomorrow or probably this weekend para makuha nila ang ilang mga gamit. Nagpasalamat sila sa mga residente nga may kooperar kanila. Andam ang kasunduluhan nga mutabang sa mga residente nga buot magpahatod sa lugar nga ilang balhinan. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kapin 34 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga nasakmit sa managlaing operasyon sa mga reyon sa Davao, Soccergen ug Caraga ang gisunog sa Butuan City. Dungan nga gisunog sa mga personahe sa PIDEA Regions 11, 12 ug 13 ang mga giingong shabu ug marijuana sa usa ka plant site sa Barangay San Vicente, Butuan City. Gilangkuban kini sa kapin 17.4 million pesos nga kantidad sa giingong shabu ug marijuana gikan sa Davao Region. Kapin 5.7 million pesos gikan sa Soccergen ug kapin 11 million pesos gikan sa Caraga Region. Sumala sa PIDEA na desisyonan na ang kaso sa maong mga droga ug kinahanglang sunugon aron malikayan ang pagduda sa publiko nga basin i-recycle kini. Una ang pagsunog, nagpahigayon og random testing aron mapamatud-an nga tinuod kini nga illegal nga droga. Gidaladayon kini sa plant site aron sunugon. Padayon ang pag-ahwag sa PIDEA ngadto sa publiko nga magtambayayong aron masumpo ang illegal nga droga. Sa una, ganiha sa iyang speech, hindi kasi kaya lang sa PIDEA lang. Dapat naan niya siya holistic approach. Tanan branches of the government dapat magtinabangay. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod. Happy weekend ug mag-amping kita kanunay mga kapuso.